umaga po sa bawat isa. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Titus chapter 2. Titus chapter 2. Ang pinaka-tema po ng Titus chapter 2 ay wala pong iba, kundi po yung sound doctrine. Napag-aralan na natin po ng ilang beses kung paano sa pamamagitan po ng sound doctrine, pwede po itong magresulta ng godly living po sa mga mananampalataya. And sa verse number 10, kung mapapansin niyo po sa verse number 10, binanggit po dito ni Pablo sa verse 10 ng chapter 2, kung paano ang mga servant ng mga Kristiyano, kung sila ay magpapasakop sa kanilang mga master, kung hindi sila magsasalita ng masama sa mga master, kung sila ay hindi magnanakaw sa kanilang mga master, merong possibility na sa pamamagitan ng actions ng mga mananampalatayang ito, pwedeng ma-beautify, pwedeng ma-adorn, pwedeng gumanda ang sound doctrine ng Panginoon. Now, from verse number 11 to 14, pagkatapos ng exhortation ng verse 10, nagbigay po si Pablo ng parenthesis. Pwede natin itong itrato na parenthesis kung saan tinuturo po ni Pablo ang theology ng grace of God. Ang topic po ng verse 11 to 14, kung ano po yung biyaya po ng Panginoon. Biyaya po ng Panginoon. At ito pong verse 11 to 14, we can apply it for sanctification, meaning we need to deny unworthiness and godliness from day-to-day basis. Pero ito pong 11 to 14, ito po ay soteriology. Ibig sabihin, ito po yung nagpapatungkol kung paano tayo niligtas ng Panginoon kung ikaw ay saved sa umagang ito. Na nakita po natin last week sa verse 11, na ito pong grace of God, ito po ay nagdadala po ng salvation. Ibig sabihin, hindi mo kaibigan kung sa umagang ito hindi ka paligtas, wala kang kailangan gawin. Hindi mo kailangan magpabautismo. Hindi mo kailangan tuparin ang mga sakramento. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti dahil ang kaligtasan po ng Panginoon, ito po ay biyaya po ng Panginoon. Ang Diyos ang gumawa at siya din po ang nagbibigay ng biyaya. Pangalawa na nakita po natin sa verse number 10, ito po ay appeared to all men. Ibig sabihin, ginawa pong available ng Diyos ang kaligtasan sa lahat po ng tao. Nung ginilikha po ng Diyos ang mundo, nasa Kanya pong sarili ang plano po ng kaligtasan, pero unti-unti po itong nireveal ng Panginoon. At nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, siya'y ipinako sa krus, siya'y namatay, inilibing at nabuhay ng muli, at ito'y pinuroklaman ng mga apostol, yung pong grace of God na ito po ay available at na-manifest sa lahat po ng tao. Ibig sabihin, kahit po ngayong umaga, pwede mong tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Right. At nakita din po natin last week na ito pong grace of God, ito pala ay nagtitrain. Nagtitrain. Ibig sabihin, itinitrain tayo ng grace of God na ito na magkaroon ng deny, at magkaroon ng pamumuhay, una, magka-denial ng ng worldly lust at ng ungodliness, at tinuturuan din po tayo ng biyaya ng Panginoon na mamuhay soberly, righteously, and godly. Now, gusto ko lamang pong i-highlight po dito na kung hindi mo na-experience pa ang biyaya ng Panginoon, hindi mo matututunan na i-deny ang worldliness and ungodliness. At hindi mo matututunan kung paano mamuhay ng soberly, righteously, and godly. At gayon din po, in vice versa, kahit kung ikaw ay hindi mo pa natututunan ang worldliness, i-deny ang worldliness and ungodliness, worldly lust and ungodliness, probably hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng Panginoon. That's right. Dahil tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ito pong 11 to 14, it's not about sanctification. It's about soteriology. Kung paano kung mararanasan mo ang biyaya ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos na magsisi sa iyong mga worldliness, magsisi sa iyong mga ungodliness. Kaya nga po, tanong, ito pong verse 12, pwede natin itong itrato na ebidensya po ng kaligtasan. Mga kaibigan or Kristiyano ngayong umaga,
Kumusta ang iyong denial ng mga pagnanasa ng mundo? Kumusta ang denial mo sa mga bagay na ungodly? Meron ka bang puso na i-deny ito? Kasi kung wala, probably, hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya po ng Panginoon, hindi po ito through church membership, through baptism. Ito yung kinakailangan mo lumapit sa Panginoon ng merong pagsisisi at pananampalataya at ang biyaya ng Diyos ay mararanasan mo. So, dito po, ito po yung nakita natin last week. Ngayon po, gusto ko pong tingnan natin sa umagang ito kung paano sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos, bibigyan kanya ng eager expectation ng pag-asa na pagpapala. At yun po pag-uusapan natin, looking for that blessed hope. Now, basahin po natin sabay-sabay ang verse 13 to 15. Titus chapter 2, verses 13 to 15. Basahin po natin together. Ready? Read. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, we pray na bigyan niyo po kami ng tulong sa pag-aaral po namin ng Titus chapter 2. We pray na tulungan niyo kami na malaman namin ang kahulugan po ng inyong pong salita. Mai-apply namin ito sa aming pong mga buhay at kami, Panginoon, ay maging katulad ng aming pong Panginoong Kristo. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming pong mga kasalanan na gawa laban po sa inyo. We pray that the Holy Spirit work in us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. So, pinagpapatuloy po dito ni Pablo ang kanyang theology, ang kanyang katuruan, ang kanyang teaching about sa biyaya po ng Panginoon. Dito po sa verse number 13, pinakita niya dito na ang biyaya po ng Panginoon ay nagtitrain sa mga mananampalataya to look for that blessed hope. Ang biyaya po ng Panginoon ang magtuturo po sa atin na magkaroon tayo ng attitude na tayo ay mag-aabang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Kristo. Yung pong word na looking for, naalala ninyo nung bago kayo graduate ng college, or siguro graduate kayo ng high school, naalala ninyo yung sinabi ng teacher nyo, ang mga gagraduate ngayong school year ay si student na ganito, at nakasama ka sa pangalan na yon. Wala pa yung graduation day, pero dahil sinabi na ng teacher mo, gagraduate ka, kumusta ang excitement po nung panahon yun? Alam mo na, tapos na ako sa thesis ko, tapos na ako sa mga requirements, sinabi na ng teacher namin, gagraduate na ako, at hinihintay mo na lamang yung graduation day. Ganun po ang word na looking for. Naalala ninyo yung nag-propose kayo sa inyong mga asawa, at sinabi na ng previous mong asawa, yes, magpapakasal ako sa iyo. Wala pa yung wedding day, pero dahil meron ka ng word sa yung future wife, meron kang excitement. At yun po yung word na looking for. Ito po yung pag-aabang ng merong expectation na sure na dadating. Ito yung pag-aabang o pagtanggap mo eagerly or to welcome in advance. Wala pa yung graduation day, wala pa yung wedding day, pero alam mo mangyayari na yun kasi may word na yung teacher mo, meron na yung word na yung future wife mo, inaabangan mo na lamang ito. Yan po yung word na looking for. At ito po ay nasa present tense, ibig sabihin, ipinapakita po nito yung continuous posture ng Kristiyano. Na pang araw-araw, kumusta? Meron ka bang pag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoon? Hindi po ito pinapakita na isang beses ka lang mag-aabang, at pag hindi dumating ang Panginoon ngayong araw, hindi ka na mag-aabang. So ito po ay continual. Pinapakita po ng word na ito na sa pamumuhay mo ngayon, ikaw ay merong paghahanda sa bagay na sure na dadating in the future. Dito po tinatanong nito, in what posture do we live soberly, righteously, and godly? Remember, we need to live soberly, righteously, and in godly. Sa paanong paraan tayo mamumuhay ng merong control sa atin, merong katuwiran at merong pagiging makadiyos. Paanong paraan? Sa paraan na tayo ay naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Katulad
as those who are waiting for that blessed hope. Amen. So, ang biyaya pala ng Panginoon, ito pala yung nagtuturo sa atin na pag-aabang ng ating Panginoon. Kumusta, Kristiyano? Hinahanap mo ba ang pagbabalik? Ine-expect mo ba? Are you eagerly waiting for Amen. sa pagbabalik ng ating Panginoon? You know what? Personally, I'm waiting for the coming of Christ. Amen. Kasi bakit? Pagod na ako sa mundong ito. Yeah, that's right. Amen. Just imagine yung kasalanan ng mundong ito. Just imagine yung corruption. Just Yeah. imagine the wickedness, crookedness ng mundong ito, ng present world na ito. And just to imagine kung paano yung flesh, gusto mong magpatuloy na sundin ng Panginoon, but your flesh is dragging you down Mhm. day to day. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, kung paano yung Espiritu ay binangon muli ang Panginoong Kristo mula sa mga patay, kung yung Espiritu na yun ay nasa iyo, siya din ang mag-mortify ng katawan mo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Amen. From corruptible to incorruptible, Amen. from mortality to immortality. At yun po ang inaabangan ko personally. I'm excited about that. Hindi ako excited na yes, part na yun ay magkaroon ka ng resurrected body, pero ang inaabangan ko ay yung kalayaan na ibibigay ng Diyos sa kasalanan sa atin. Just That's imagine right. that. Right now, tayong Kristiyano, we are struggling na i-overcome ang sin day-to-day basis. Pero pagdating ng ating blessed hope, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen. That's what we're looking for. Now, Kristiyano, kung tunay na naranasan mo ang biyaya ng Diyos, meron ka bang ganung excitement? Meron ka bang eagerness sa pagbabalik ng ating Panginoon na eager mong hinaabangan ang pagbabalik ng Panginoon? Or para sa iyo, wala lamang ang bagay nito? Probably, kung wala kang karakteristik na ito, probably hindi mo pa naranasan ang biyaya ng Diyos. Now, dito po sa verse number 12, makikita po ninyo, verse 13 rather, meron pong dalawang objects na makikita kayo, yung pong hope at yung appearance or appearing. Yung pong pag-aabang natin, inaabangan natin ng mga mananampalataya, yung pong pag-asa at yung pong appearing ng ating Panginoon. Ano pong ibig sabihin po dito? Hindi po nag-release si Pablo dito, kahit merong dalawang objects po dito, hindi po ito magkaibang bagay. Paul is not listing two different hopes or two different future events. Instead, he is presenting one future event, yung pong pagbabalik ni Christ, na sa anggulo po ng dalawang perspective. Dalawang complementary perspective. Ibig sabihin, yung pong pagpapakita, yung manifestation, yung appearing of the Lord Jesus Christ to rapture the believers sa mundong ito, yun din po ang ating pong pag-asa. Yun po ang ating pag-asa na hindi lamang simpleng pag-asa, kundi ito po ay blessed hope, joyous hope, happy hope. Na kung ikaw kaibigan, kung ikaw ngayon kaibigan, wala kang pag-asa, probably kailangan mo maranasan ang biyaya ng Diyos. That's right. Yeah. Kasi sa mundong ito, hindi ka pwedeng umasa sa isang kandidato lamang. Hindi ka pwedeng umasa sa maraming bagay. Alam niyo kung ano ang pag-asa po ng maraming tao? Ang ating pong Panginoong Kristo. Amen. That's right. Kaya kung Kristiyano, kung kaibigan, hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng Diyos, pwede kang lumapit sa Panginoon na mayroong pagsisisi at mayroong pananampalataya at tuturuan ka ng banal ng biyaya ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu na magkaroon ng bagong pag-asa. Hindi pag-asa sa mundong ito, kundi sa pag-asa na ang Panginoong Kristo, ang iyong tagapagligtas, ang iyong Redeemer, ang iyong Creator, ay babalik mo muli upang ikaw ay kuhanin from this present world na wicked. So yun po ang tinuturo sa atin ng biyaya po ng Diyos. Mapapansin niyo po dito, na ang tanong, Kristiyano, meron ka bang pag-asa? Inaabangan mo ba ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo? Sir. Now, kung ang sagot mo ay yes, question, tinuturuan mo ba ng pag-asa na yan to live soberly, righteously, and godly? Yes, nag-aabang tayo sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, but the follow-up question, natututunan mo ba na makontrol ang iyong sarili? Kasi babalik si Jesus Christ, kailangan kong kontrolin ang aking katawan, ang aking sarili, that's soberly. Ikaw ba ay ginagawa mo ang tama, that is living righteously,
At ginagawa mo ba, namumuhay ka ba na merong takot sa Diyos? That is godly. So, yan po ang makita natin. Sa verse 13 din po, hindi lamang makikita natin yung eschatology, ibig sabihin, teaching about future events, sa rapture, sa pagbabalik ng Panginoong Kristo to rapture the believers. Pangalawa po, makikita din natin dito yung Christological teaching ni Pablo, na kung saan pinakita ni Pablo na si Jesus Christ ay hindi po tao lamang, kundi si Jesus Christ po, siya din po ay Diyos. Dito po sa structure po ng mga words na ginamit po ni Pablo, mapapansin niyo po dito na meron po siyang ginamit na one article or definite article na da, at gumamit siya ng dalawang noun. So bigyan ko po ng halimbawa. Ako po ngayon, I am the father and let's see, the father and a church member. Now, ang structure po ng verse 13, gumamit lang si Pablo ng isang da na article, definite article, na nagpapakita na yung father at yung church member ay isang tao lamang. Let's see, let's make it yung word ni Paul dito. The God and Savior. Yan po ang nasa original niyan. At nakakalungkot sa NIV, tinanggal na po yung definite article na that. Kasi pinapakita po nito ng grammar, sabi ni Pablo, yung the God and Savior, iisang entity lamang ito. Kasi kung dalawang entity, if is referring to God the Father and the Lord Jesus Christ, dapat merong article din itong the Savior. Kung magkaiba ang tinutukoy dito ni Pablo na God at Savior, dapat ginamit niya the God and the Savior. Pero sa Textus Receptus, yung po original Greek, wala po kayong makikitang the Savior po doon. Ano po ang tinuturo po nito sa atin? Nang ang Panginoong Kristo po, siya po ay hindi lamang Savior, siya din po ay Diyos. Yan po ang para kay Pablo. Pinapakita po dito na ang magpapakita muli upang i-rapture tayo. Yan ang ating Panginoong Kristo, that He is both the great God. Ibig sabihin, the great God, siya ay nagpapakita na si Jesus Christ ay merong majesty, meron siyang supremacy, at meron siyang divine greatness. He is the great God. At hindi lamang doon, siya ang ating pong tagapagligtas. Just imagine, tayo ay nararapat na tumungo ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan, pero niligtas ka ni Jesus Christ. At yung Panginoong Kristo na namatay para sa iyong kasalanan, siya ay magbabalik ng muli upang kuhanin ka sa mundong, sa present world na ito, sa mundong ito. At ito po ang makikita natin. So, hindi lang nagtuturo si Paul dito sa 11 to 14 verses ng mga future events. Tinuturuan din pala tayo dito kung sino po si Jesus Christ. At ito po ang importansya ng original language. Kasi kung hindi natin po i-honor yung original language, hindi natin makikita yung mga truths po na ito. Na ang Panginoong Kristo pala, siya pala ay Diyos, na binanggit sa Titus chapter 2. Hindi lang siya Savior, hindi lang siya God. Hindi lang siya Savior, kundi siya din ay ang great God, the great God. So that's something that we notice in verse 13. Hindi lamang po doon, sa verse number 14 rather, sa verse 14, let's see here. Sa verse 14, ito pong si Jesus Christ who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. Dito po gumamit po si Pablo ng imagery or example ng slavery. So, in order to understand yung verse 14, we need to familiarize ourselves sa pamamaraan po ng mga slave noong unang panahon. Noong unang panahon po, ang slave, siya po ay property. Halimbawa, kung meron akong isang slave, siya po ay tinatrato kong property. At sabi ni Pablo, ang Panginoong Kristo po, ibinigay niya yung kanyang sarili. He gave Himself. Dito po, yung pong word na gave, ito po ay active voice. Ibig sabihin, nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus, hindi po siya
hindi siya passive event na nangyayari sa kanya. Meaning, He Himself is the one who gave Himself. Siya mismo, hindi siya pinatay ng mga Roman soldiers, hindi siya pinatay ng mga Sanhedrin, hindi siya pinatay ni Pilato, kundi siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Katulad nga ng sinabi niya sa John 10, verse 17 to 18, sabi niya, I lay down my life and no man take it from me. That's right. Inalay ko ang aking buhay at walang sino man ang kumuha ng buhay ko sa akin. At sabi ni Pablo, yung magpapakitang great God and Savior in the future, siya ang nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Bakit? Merong dalawang purpose na binigay po si Pablo sa verse 14. Why Jesus Christ gave Himself for us? Una, that He might redeem. Yung pong redemption and purification or purifying. Makikita niyo po doon that He might redeem us, that He might purify us. So sa isang action ni Christ that He gave Himself, meron pong dalawang dahilan bakit niya ito ginawa. Pag sinabi pong redemption is to ransom or to release by payment or to set free from bondage. Halimbawa, balik tayo sa slavery. Kung ako ay isang alipin na pagmamay-ari halimbawa ni William, let's say, William is my master, and he's a cruel and wicked master. And since I'm owned by William, I don't have any rights. I need to obey and to put myself under him. Pero merong isang tao that bought me with a price. Yun po ang word na redeem. Ibig sabihin, dati akong owner, halimbawa ng isang crooked and wicked owner, pero since Joe wants to buy me from William, Joe will ransom me from William. So, naunawaan niyo po dito? So, ngayon ang question, saan tayo ni-redeem ng Panginoon? Alam mo po ba? Sabi doon, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Nung tayo po ay hindi pa po saved, I want you to remember this, ikaw, nung panahon na hindi ka pa saved, ikaw ay pagmamay-ari, ikaw ay nasa ilalim ng dominion and power ng lahat ng kalikuan, lahat ng kasalanan. You are, para kang nasa ilalim ka ng isang crooked and wicked owner nung hindi ka pa saved. So, dito makikita natin, nung ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang sarili, tayo pala ay tinubos, tayo ay binili sa dominion ng kasalanan. Yeah. I don't know kung yan po ay simpleng bagay sa iyo, pero para sa akin hindi po yung simpleng bagay. Ibig sabihin, merong pagkakaiba, ikaw Kristiyano, sa maraming tao sa mundong ito. That's right. Because you are not under the dominion of sin anymore. Ibig sabihin, kung ikaw ay magpapasakop sa kagustuhan ng banal na Espiritu, pwede mong hindi magawa ang kagustuhan ng kasalanan. That's right. Pero kung ang tao walang redemption, Yeah. there's no way for them to get changed, to be changed. Just think about that. Yung kapitbahay mo, yung kaklase mo na may kasalanan, just think of them na alipin sila ng isang wicked and crooked master Yeah. because they never redeemed. Yep. At ikaw, Kristiyano, anong edge mo sa kanila? Wait, I was redeemed. Amen. That's And right. the way I was redeemed, I was bought with a price. Ano po ang pinambayad ng Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo? Sabi ni Pedro, sa precious blood of Christ, yun po tayo binili po ng Panginoon. Amen. The Lord Jesus Christ na magpapakita in the future, yun po ang ating pag-asa, He gave Himself for us upang tayo po ay bilhin sa dominion po ng kasalanan. Hindi po tinutukoy dito yung redemption from the penalty of sin, which is referring sa hell, kundi sa dominion po ng kasalanan. We're not redeemed from hell, but instead we are redeemed from the dominion of sin. That's right. Yun po ang pagkakaiba nito. Pangalawa, hindi ka lamang ni-redeem, kundi ikaw ay purified. Sabi doon, verse 14, who gave Himself for us, that He might purify unto Himself a peculiar people
zealous of good works. Sa pagkakabigay ni Kristo ng kanyang sarili para sa atin, hindi lamang tayo ni-redeem, kundi pinurify tayo. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi pong purify, ito po ay nagpapakita ng transformation. Transformation from being servants of sin into a people for Himself. Patulad ng example ko po kanina, kung ako ay owned by William and Joe bought me with a price, let's say nagbigay siya ng 10 pieces of silver. Kano yung 10 pieces of silver? 30 pieces of silver na lang para medyo biblical. Sabi ni William, okay Joe, you can have my servant to you anymore. Yun po ang ibig sabihin ng purified unto himself. Ibig sabihin, ginawa kang sarili ownership ni Kristo. Ibig sabihin po ng purify unto himself, nagpapakita ito na ikaw ngayon ay tao na ng Diyos. Ikaw ngayon ay nasa ilalim na ni Kristo. Hindi ka na owner ng kasalanan, kundi ikaw ngayon ay pagmamay-ari na ni Jesus Christ. Yung pong word na peculiar people, hindi po ito nagpapakita ng kakaiba or strange. Pag sinabing peculiar, you are owned by someone. Ikaw ay pagmamay-ari ng ibang tao, ng sinuman, ng isang tao. At ngayon, nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, Kristiyano, hindi ka lamang niya tinubos sa dominyo ng kasalanan, kinuha ka ng Panginoong Kristo, nilinis ka at tinransform ka upang maging tao ng Panginoon para sa Kanya. I don't know kung yan po ay simpleng bagay sa iyo, pero ibig sabihin po niyan, hindi ka na ngayon alipin ng kasalanan, kundi ikaw ay pagmamay-ari na ng Panginoon sa Kristo. Sa anong layunin? Binanggit ng huling bahagi ng verse 14, zealous of good works. Ginawa kang mga tao ng Diyos na meron kang zealous. Pag sinabi pong zealous, sila po yung mga tao na eager and passionately devoted for good works, for the deed of moral excellence. Dati kang alipin ng kasalanan, pero binili ka ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, nadamat ang kanyang dugo, nabayubay ang kanyang katawan sa krus, upang tubusin ka sa dominyo ng kasalanan, at ginawa kang tao ng Diyos, people group ng Panginoon, at yung mga people group ng Panginoon, in-identify ni Pablo na sila yung mga zealous of good works. Sila yung mga tao na meron silang devotion na gawin ang mabubuting bagay. Tulad po na nabanggit ko sa inyo, hindi po ito sanctification verses. Ito po ay soteriology. Ganito po nagliligtas ang Panginoon. Na kaibigan or Kristiyano, kumusta ka? Are you zealous of good works? That's good, yeah. Kasi kung hindi ka zealous of good works, baka yung faith mo ay in vain. Yes. Baka tunay hindi ka naligtas. Kasi sabi ni Pastor James, kung ikaw ay merong pananampalataya at wala namang gawa, baka patay ang iyong pananampalataya. Yes. Kasi tinuturo sa atin ni Pablo dito, yung pong the reason Christ gave Himself for us in order to redeem us and to transform us to a people group who are zealous of good works. Amen. Na kung kaibigan o Kristiyano ngayon, tanungin mo sarili mo, ikaw ba ay merong devotion? Are you zealous? Pag sinabing zealous, you are passionately devoted ka na gawin yung mga bagay na mabubuti. Meron ka bang puso na gano'n? Kasi kung hindi, probably, you never experienced the purifying. You never experienced the redemption. Yes. Unawaan niyo po yun? Yeah. At dito niyo po makikita ano po ang biyaya ng Panginoon. By the way, this is something the grace of God is doing to us. Ibig sabihin, I never put myself to the people group of God. Yeah. Hindi ko nilagay ang aking sarili sa mga tao ng Diyos. Ang Panginoong Kristo po mismo ang tumubos sa akin at dinala ako sa people group ng Panginoon. That's right. Kaya ngayon pala, kaya pala gusto kong gumawa ng mabuti. Kaya pala gusto kong gawin ang kalooban ng Panginoon because Christ gave Himself for us. That's right. Kaya kaibigan o Kristiyano, tanong, meron ka bang zealousness or eagerness to do good works?
Probably, kung hindi pa, baka patay ang pananampalataya mo. Baka hindi mo pa na-experience ang grace of God. At dito po, basahin po natin muli yung, let's see here, Ephesians chapter 2, verse 10. Cross-reference lamang po. Ephesians 2:10. Basahin po natin, sabay-sabay, ready? Read. Ephesians chapter 2, verse number 10. Ready? Read. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So, separate letter, pero same content. Alam niyo po ba, kung ikaw ay Kristiyano na naranasan ang biyaya ng Panginoon, ikaw ay workmanship ng Panginoon. Ibig sabihin, masterpiece. Ibig sabihin, kung si Leonardo da Vinci ay merong, anong masterpiece ni Leonardo? Si Mona Lisa. Ganon din po ikaw ng Panginoong Kristo. You are a workmanship unto good work, created in Christ Jesus unto good works. That's right. This is not something you do to yourself. Yeah. This is what God did to you when you experience the grace of God. Ang tanong, meron ka bang zealousness sa good works? So, dito po bumabalik yung Titus chapter 2 verse 10 na paano ang mga mananampalataya na beautify yung sound doctrine. Paano na beautify? Kasi ang pinaka po dito ay yung sound doctrine na binanggit in verse 10 na kapag nakikita ng mga unbeliever na ang mga saved na tao ay nagpo-produce ng good works, doon po na-beautify, na-adorn ang doktrina ng Panginoon. That's right. Doon po pipilitin ng mga unsaved na probably, anong meron itong mga Kristiyano na ito? Bakit puro sila good works? Bakit mabubuti sila? At doon po na-beautify yung sound doctrine. Unawaan niyo po ito. Kasi ganito po magligtas ang Panginoon. Ganito po ang salvation na naranasan ng mga mananampalataya. Nagpo-produce. Ang tanong, kung hindi ganito ang buhay mo, this is something that you need to examine your salvation, examine your faith. So yan po ang verse 11 to 14, kung paano yung beautification ng doctrine ng Panginoon. At ito po yung nakakamangha, tulad na nabanggit ko po sa inyo, hindi ba kayo nagagalak na ang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa iyo, isa siyang package. Ang by the way, ang salvation po ay hindi lamang para ikaw ay tumungo sa langit. Hindi siya parang ticket to heaven. Katulad ng pinopromote ng maraming churches, gusto mo bang pumunta sa langit? Gusto mo ba ng ticket sa langit? Hindi po ganyan ang salvation. Ang salvation, just imagine salvation na ititrain ka, na i-deny ang worldly lust and ungodliness. Tinitrain ka na mamuhay ng soberly, righteously, and godly. Hindi lamang doon, kundi niredeem ka ng Panginoon. Sa Romans chapter 7 and 8, makikita natin na meron kang kapangyarihan kung magpapasakop ka sa banal na Espiritu, pwede mong pagtagumpayan ang kasalanan. At hindi lamang doon, ikaw ay bahagi na ng people group ng Panginoon designed for good works. So yan po ang tinuturo sa atin ng biyaya ng Panginoon. Now, sa pagtatapos po ng chapter 2, bumalik po si Pablo mula sa theology, bumalik po si Pablo po dito sa pastoral exhortation. Pastoral exhortation. Yung 11 to 14, medyo teaching to, theology ng grace of God. Pero bumalik po si Pablo dito sa kanyang instruction para kay Titus, nang sabi niya dito, Titus, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. So, dito po, pagkatapos po niyang isama, pagkatapos ituro ni Paul yung appearing of the saving grace, yung training work of grace, yung future appearing of Christ or His glory, at yung redemptive purpose of Christ, ngayon bumabalik si Pablo sa kanyang pastoral instruction para kay Titus. At dito nag-issue po si Paul ng 4 na imperative. Ibig sabihin, 4 na utos kay Titus. Titus, meron akong, pagkatapos kong ituro sa iyo ang biyaya ng Panginoon, meron akong 4 na gusto kong sundin mo. Ano yon? Una, to speak. Pag sinabi pong to speak, ibig sabihin po nito, pinapaloob po nito yung speak, these things speak,
Yung pong word na these things, yun po ay entire chapter 2. Yung pong lahat na binanggit niya sa chapter 2, Titus, gusto kong isalita mo ito. Right. Gusto kong sabihin mo ito, including yung doctrine, including yung godly living sa mga younger men, younger women, elder men, para sa mga servant. Gusto kong isalita mo ito. Yung redemption, yung future hope, gusto kong isalita mo ito. Yung pong word na speak, ito po yung verbal verbal proclamation. Iproklama mo ito. Dito po, tinuturuan ni Paul si Titus na kaya niya itong i-present ang truth openly and clearly. Titus, gusto kong isalita mo ito sa mga believers na merong malinaw na kalinawan at merong clarity. Openly, hayag at clearly. So yun po yung word na speak. Pangalawa, the second command ni Paul dito, exhort. Pag sinabi pong exhort, pinapakita po nito yung urging or appealing or encouraging. It involves coming alongside believers to press truth na kanyang sinalita unto them. Ibig sabihin, yung kung ang speak ay, let's see here, yung pong word na speak, ito po ay nagpapakita ng teaching. Speak, ituro mo, ipaliwanag mo. Ito pong exhort, ito yung imomotivate mo sila na sundin ang itinuro mo. Speak, exhort. Titus, pagkatapos mo mag-speak, I want you to exhort them. Pilitin mo, udyukan mo, itulak mo ang mga believers na sundin ang tinuro mo. At panghuli, kung hindi sila susunod, ito ang gagawin mo, Titus. Review. Pag sinabing review, correct. To correct. To correct. Kung itong exhort, let's see here. Sorry, may letter H pala. Kung yung exhort ay parang ganito, Kristiyano, kapatid, parang dapat kapatid, sundin naman natin ang Panginoon. Kapatid, tanggalin mo yung kasalanan mo na yan. Ganon po yung tone ng exhortation. Pero ito pong review, ito po yung itatama ka na. Kapatid, mali ka. Kapatid, mali yung ginagawa mo. Kapatid, itama mo yung ginagawa mo. So, dito po, ito pong tatlong ito, by the way, ito pong tatlong ito, sinabi ni Paul, na gawin mo ito ng merong all authority. Pag sinabi with all authority, pinapakita nito ni Paul kay Titus, yung otoridad mo ay sa truth ng Scripture. Dahil tinuturo mo ang Scripture, gawin mo ito ng merong authority. At hindi ito magtutulak kay Titus na magkaroon ng arrogance, kundi tinuturo lang dito ni Paul na Titus, dahil ikaw ay minister ng Panginoon, dahil pinoproklamo mo ang truth ng Panginoon, gawin mo itong speaking, exhorting, and rebuking ng merong authority. And last na command dito, let no man despise thee. Huwag mong hayaan na ang sino man ay disregard ka, i-dismiss ka, or to look down on you. Now, gusto kong pong i-highlight before we end, na ito pong tatlong elemento po na ito po ang nagbibigay kahulugan kung bakit nagkabibigay ng content o paraan sa pagkakaroon po ng sound doctrine. Remember, chapter 2 po is all about sound doctrine. Sa tingin niyo kung puro speaking lang ako, speaking, let's say, na paliwanag ko ang scripture, na paliwanag ko ang verse, na paliwanag ko yung context, that's speaking, at hindi ko gagawin yung exhortation and rebuking, hindi po yung sound doctrine. Titus, I'm teaching you how to have sound doctrine. Kasi tingnan niyo po sa verse 1, yung word na speak, tingnan niyo po, but speak thou the things which become sound doctrine. So yung sound doctrine po, ito po ay tinuturo. Kung ang preacher ay puro lamang teaching pero walang exhortation and review, hindi po siya package ng sound doctrine. Ano naman kung halimbawa,
Puro ako exhort and puro ako rebuke at ganun po ang maraming preaching po ngayon. Puro rebuke and puro exhortation, pero wala namang content, wala namang biblical basis ang kanilang pagre-rebuke at pag-exhort. Hindi din po yung sound doctrine. Kaya ito pong tatlong elemento po na ito, pagkatapos mong ituro ang scriptures, kailangan mong tawagin ang mga mananampalataya, sundin ang Panginoon, that exhortation. Pero kung hindi sila susunod, doon po papasok ang rebuke para kay ministry ni Titus. So dito po makikita natin as we end yung chapter 2, binibigyan tayo ng detalye sa kahalagahan ng sound doctrine. Na nakita po natin ngayon na kung sa umagang ito ay hindi ka pa save at hindi mo pa naranasan ang biyaya ng Panginoon, pwede mo pala itong maranasan. Yeah. Just imagine, kung ikaw ay hindi pa saved right now, kahit ikaw ay church member, kahit ikaw ay umaattend sa Baptist Church, ang isang katotohanan, pagmamay-ari ka ng kasalanan. At never ka makakatakas sa kasalanan, maliban na maranasan mo ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga kaibigan, kung hindi ka pa saved, magpa-save ka na. Ang salvation ay hindi lamang para pumunta ng langit. Ito po yung napag-aralan natin. Now, para sa mga Kristiyano, I want to challenge you. Kumusta mo tinatrato ang kaligtasan ng Panginoon na binigay sa iyo? Paano mo tatanggapin na, yes, pupunta tayo sa langit, yes, irarapture tayo ng Panginoon, pero yung ginawa ng Panginoon sa iyo ngayon, paano mo ito ina-appreciate? Ito ba ay natatranslate sa godly living na pinag-aralan natin sa early part ng chapter 2? Na kung ito ay matatranslate sa ating godly living, sa ating buhay na maka-Diyos, sa pang-araw-araw, pwede natin mag-beautify ang sound doctrine na ating tinanggap. So tayo kung lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos, salamat Ama sa inyo pong salita. Salamat Ama na ipinakita niyo po sa amin na ang biyaya po ninyo ay tunay na napakayaman, tunay na napakabuti, tunay Ama na hindi namin worthy na matanggap po ito. Pero salamat sa inyong pong pag-ibig na ipinaranas po ninyo ang inyong pong biyaya po sa amin. Salamat Ama sa kaligtasan ginawa ng Panginoong Kristo na siya po ay inalay niya ang kanyang buhay para po sa amin upang kami ay i-redeem. Kami Ama ay gawing people group ng Panginoon, mga tao na mayroong pagnanasa na gawin ang mabubuting bagay. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.